Magandang araw mga katropa. So sa video natin, tatalakayin natin kung ano nga ba ang mga possible disqualifications ng isang AFP applicant. So disclaimer lang mga katropa, ang mga ilalagay ko sa ating list na possible disqualifications ng isang aplikante ay base lang po sa aking nalalaman. Hindi ko po hangarin na kayo ay malaw moral. Ang gusto ko lang po mangyari ay mapunan ang mga katanungan ng mga aplikante regarding sa mga medical na marahil ay konti lang ang sumasagot. Pinaka-purpose nito ay mabigyan ng idea ang mga aplikante if physically fit sila for AFP. AFP pa rin ang makakapag-desisyon kung ikaw ay qualified mag-undergo ng training if meron kang karamdaman. Palagi niyong isipin na hindi pipiliin ng AFP ang mga aplikante na merong problema sa medical, lalo na yung mga may mga karamdamang makakapekto sa training. Kung sakaling kahit ikaw ay may problema sa medical ngunit ito ay hindi makakapekto sa training, maaari ka pa rin mapili. Pero AFP pa rin ang makakapag-desisyon. So wag na natin patagalin, umpisa na natin. First is hunchback or kuba. Kung ikaw po ay merong ganitong karamdaman o pinanganak ka na kuba, marahil ito ay makakapekto sa training. Alam naman natin na ang mga kuba ay maraming nararamdaman pagdating sa pangangatawan. Yung mga kuba talaga, so wala naman kayo makikita mga sundalo na kuba. In short, yung mga possible na bumagsak. Number 2, yung farsighted or nearsighted. Kung ikaw ay farsighted or nearsighted, maaari kang bumagsak dahil require sa isang sundalo ang malinaw ang mga mata. Pero kung hindi naman sobrang labo ng iyong mata, maaari ka pa rin mag-apply kung sa tingin mo ay hindi ito makakapekto sa'yo. Pwede po bang may salamin? AFP na po ang makakapag-desisyon dyan dahil susuriin po nila ng mabuti ang inyong mata upang malaman if kaya ng inyong mata ang trainings. So number 3 is almoranas. Kung meron kang sakit na almoranas, maaari kang bumagsak dahil ang almoranas isang sakit na kailangan ng mahabang gamutan. Delikado kung mag-apply ka na merong nararamdaman na ganito dahil maaari itong magdulot ng grabing sakit sa'yo. Paano sir kung gumaling na po ang aking almoranas, pwede pa rin po ba mag-training? Yes po, pwede pa rin kayong matanggap kung wala na kayong almoranas. Basta napasan nyo lang yung sa medical, kung wala na talaga kayong almoranas o wala na yung sakit, sensitive yung nila pag dumudumi sila, meron kaya masakit and require talaga si AFP na na wala kang ganong nararamdaman kasi yung training ng isang sundalo is very rigid, no? Sobrang hirap. So, hindi pwede na almoranas ka tapos magti-training ka. So, sobrang risky nun sa magti-training. So, maaari pa niya tong ikapahamak. Yung number 4 is tattoo. So, base sa aking mga natanong ng mga aplikante na ngayon ay sundalo na kung pwede nga ba ang tattoo. So, kung ikaw ay may tattoo at ito ay maliit, minsan pinapayuhan ang mga aplikante na ipabura ito dahil bawal talaga ang may tattoo. Swerte ka kung sabihan ka na ipabura muna ang tattoo dahil kung ikaw ay hindi sabihan na ipabura ito, good luck sa'yo. Marahil ikaw ay may posibilidad na bumagsak. Pero kung ikaw ay may tattoo na maliit at gusto mo talagang maging sundalo, mas maganda kung ipabura mo ito para hindi ka magka-problema sa medical. Pwede ba kung ang tattoo ay nakatago? Bawal dahil kahit saang parte ng katawan ka man may tattoo, makikita at makikita pa rin ito dahil sa medical. Lahat titignan sa'yo. So kahit saan nakatago yung tattoo mo, kahit sa ilalim man yan ng paa mo, kahit saan yan, kung may tattoo ka, bawal talaga. Pero AFP pa rin yung mag-decide dyan kasi bawal ang tattoo. Number 5, lack of fingers o kulang sa daliri. Inborn or by accident. So bawal ang putol ang daliri inborn man o by accident. Pero kung ang putol ng iyong daliri ay wala pang 1 inch, pwede ka pa rin matanggap. Hindi naman ito makakapekto sa training. Paano kung sa paa ang putol ng aking daliri? So, pwede ka pa rin mag-apply, no? As long as hindi ito makakapekto sa training, may chance pa rin na ikaw ay maging member ng AFP. Pero AFP pa rin ang magde-decide kung pipiliin ka nila. Number 6 natin is polydactyly or sobrang daliri. Kung maliit ang chance na mga kulang ang daliri, maliit rin ang chance na mga aplikante na sobrang daliri. Maaari kasing itong makapekto sa isang sundalo kung siya ay sobrado ang daliri. Kung sakaling naipatanggal po ito sa pamamagitan ng operasyon, pwede pa rin po ba akong maging sundalo? Yes po, may chance pa rin po kayo maging sundalo kung sakaling naipatanggal niyo po ito.